Hello mga ka-Health Real Talk! Chronic kidney disease sa Pilipinas. Hindi ito bigla na lang nangyayari. Ang chronic kidney disease ay hindi overnight. Tahimik itong sumisira ng kidney sa loob ng maraming taon habang busy tayo sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aalaga ng iba. Bakit dumarami nga ang cases ng chronic kidney disease? Simple pero masakit pakinggan. Hindi kontroladong diabetes. Ang diabetes mellitus ang isa sa pangunahing dahilan. Mahilig tayo sa matatamis, soft drinks, milk tea, extra rice, pero hindi tayo mahilig magpa-laboratory test. High blood na okay lang daw. Ang hypertension na hindi ginagamit ng maayos ay unti-unting sumisira sa kidney. Maraming Pilipino, normal lang yan. Tumataas talaga pag napapagod. Pangatlo, pain reliever culture. Masakit ang likod, inom. Masakit ang tuhod, inom. Walang consult, walang monitoring, ang kidney ang sumasalo ng lahat. Late magpa-check up, hanggat kaya pang maglakad, okay pa. Hanggat hindi pa na-admit, okay pa. Hanggat hindi pa nadadialysis, okay pa rin. At ang problema, sa early stage ng CKD, walang sintomas. Kapag may pamamagana ng paa, madaling mapagod, kaunting ihi, mataas na creatinine, madalas advanced stage na ito. At kapag umabot sa dialysis, hindi lang katawan ang napapagod. Pamilya ang apektado, bulsa ang unang sumisigaw. At ang Health Real Talk, hindi mahina ang kidney, napabayaan lang. Hindi mahal ang laboratory, mas mahal ang dialysis. Hindi masama ang kumain, pero masama ang hindi marunong magpigil. Gawin natin ito. Magpa-check ng BP regularly, monitor your blood sugar, annual creatinine kung may risk factors, umiwas ng sobrang maaalat at processed food, huwag abusuhin ng pain relievers, uminom ng sapat na tubig. Ang chronic kidney disease ay hindi sumpa. Ito ay resulta ng mga small daily habits na pinagsama-sama over time. Kung mahal mo ang pamilya mo, alagaan mo ang kidney mo. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.